Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin sa Asignaturang Arts? Ang ating aralin ay tungkol sa pagtatak o pagguhit. Ito ang unang aralin sa unang linggo ng ating ikatlong markahan. Gusto niyo bang makalikha ng isang larawan? Ano-ano ang mga bagay na ginagamit upang makalikha nito? Paano nagkakaroon ng marka ang isang bagay upang makabuo ng iba't ibang itsura ng larawan? Halika, samahan ninyo akong alamin ito. Ang mga layunin sa araling ito ay matutukoy ang pagkakaiba ng imprenta o larawang itinatak sa larawang iginuhit o ipininta. Pangalawa, malalaman ang iba't ibang paraan ng paglikha ng larawan at pati na ang mga kasangkapang ginagamit dito. Masdan natin ang mga larawan sa ibaba. Alin kaya rito ang larawang iginuhit ng kamay? Alin naman ang larawang gawa ng ibang bagay? Ang makikita natin sa una at pangalawang larawan ay iginuhit gamit ang kamay. Kung napapansin ninyo, gumamit ng marker or ballpen ang gumuhit ng larawang ito. Ito namang pangatlong larawan ay larawang gawa sa ibang bagay. Siguro ang larawang ito ay gawa sa pinagsama-samang mga kahon o karton o recycled materials. Kaya ang larawan sa pangatlo ay gawa ng ibang bagay. Mayroong iba't ibang paraan ng paglikha ng isang larawan. Kagaya na lang ng mga larawang ipinakita ko kanina. May mga gumamit ng marker at meron ding gumamit ng ibang bagay o recycled material para makalikha ng isang larawan. Kadalasan, gumagamit tayo ng lapis. Maaari tayong gumuhit gamit ang lapis at papel upang bumuo ng iba't ibang hugis. Ang lapis ay nag-iiwan ng marka sa papel upang maiguhit ang nais mong larawan. Ang lapis ang karaniwan o madalas nating ginagamit kapag nais nating gumuhit ng isang larawan. Ang ating iginuhit gamit ang lapis ay maaari itong kulayan gamit ang pangkulay tulad ng pintura. Ayan, pintura ang ginamit sa pangkulay. Gumamit din ng watercolor. Ang tawag sa ating ginawa ay pagpipinta. Kapag pala gumamit tayo ng pintura o iba pang kulay, ang ginagawa natin ay tinatawag na pagpipinta. Mayroon ding mga larawang nalilikha gamit ang iba't ibang bagay tulad ng kahoy, goma, prutas, o maging ang iyong mga daliri. Paano ito ginagamit? Ang mga bagay katulad ng kahoy, goma, mga prutas at kamay ay nakakalikha ng isang larawan sa pamamagitan ng paglalagay dito ng tinta o pangkulay o isasawsaw ito sa tinta o pangkulay. Pagkatapos ilalapat ito sa papel, sa tela o sa pwede ding sa pader upang mag-iwan ng kulay o marka. Kagaya na lang ng ating unang larawan. Ito ay isang kahoy. Ang kahoy ay walang kulay. Isinasawsaw ito o nilalagyan ito ng pangkulay at inilapat sa papel. Kaya ang papel ay nagkaroon ng marka. Nakakalikha ng isang larawan kapag ang isang bagay ay nilalagyan ng tinta o pangkulay. Tingnan din natin ang isa pang halimbawa. Ang bata ay naghati ng kalamansi. Nilagyan niya ng kulay ang kalamansi at inilapat niya ito sa
papel. Kaya ang papel ay nagkaroon ng kulay o marka ng kagaya ng itsura ng kalamansi. Ang tawag rito ay pagtatatak. Kung kanina gumamit ng pintura, ang tawag ay pagpipinta, ito naman ang tawag ay pagtatatak. Sinasawsaw sa tinta upang kulay ang isang bagay at inilapat ito sa papel para magkaroon ng isang larawan o magkaroon o magkalikha o makalikha ng isang larawan. Ang tawag ay pagtatatak. Upang makalikha ng isang larawan, ang isang bagay ay kinakailangang mag-iwan ng nakikita at nagtatagal na marka sa isang bagay. Ito ay tinatawag na imprenta ng isang larawan o marka ay itinatatak ng isang bagay na may pangkulay sa isang malinis o patag na bagay. Katulad ng ipinakita kong larawan sa inyo kanina, yung pagtatatak. Ang isang bagay ay isinawsaw o nilagyan ng pangkulay at itinatak natin sa isang malinis o patag na bagay katulad ng papel, ng pader o tela. Kapag ito ay nag-iwan ng marka o iba't ibang marka, ang tawag dito ay imprinta. Katulad nitong mga kamay. Isinawsaw ito o nilagyan ito ng pangkulay at inilapat sa isang malinis na papel. Kaya ang tawag dito sa markang ito ay imprinta. Narito ang isang halimbawa ng imprinta mula sa hiniwang okra. Ayan, ang okra ay hinati. Pagkatapos, yung isang bahagi ay nilagyan ng kulay o isinasawsaw sa pangkulay saka inilapat o itinaktak sa malinis na papel. Kaya mayroong naiwang marka. Ang tawag dito ay imprinta na mula sa hiniwang okra. Narito pa ang isang halimbawa ng imprinta na mula sa mga kamay. Ayan, ang mga kamay ay ang kamay ay sinasawsaw sa iba't ibang kulay at ginawa niya itong mga dahon ng puno. So, gamit ang mga kamay na nilagyan ng pangkulay at itinaktak, inilapat sa isang malinis na papel, nakagawa tayo ng isang puno. Ang tawag dito ay imprinta na mula sa mga kamay. Nais nyo bang subukan ang paggawa ng imprenta? Kung gayon, ihanda ang ating mga kagamitan at atin nang simulan. Narito ang isang halimbawa ng paggawa ng imprenta. Ang ating mga kailangan ay tubig, kalahating tubig na nasa baso o kahit anong lagayan. Kailangan natin ng isang kutsarang kape at kung wala kayong kape, kailangan natin ng lupa. Kailangan din natin ng papel at lapis. Sa lapis, ang pambura lamang ang ating gagamitin. Handa na ba kayo? Narito ang mga hakbang sa ating gagawing imprenta. Una, paghaluin ang tubig at lupa o kape sa baso. Isawsaw ang pambura sa baso. Pangatlo, bumuo ng kahit anong larawan sa pamamagitan ng pagdadampi ng basang pambura sa papel. At pang-apat, ipagpatuloy ang mga unang hakbang hanggang makabuo ng larawang nais. Good luck! Okay, narito ang video na aking ginawa upang inyo itong masundan. Ang una nating gagawin ay paghaluin ang tubig at kape o lupa sa baso. At haluin itong mabuti. Siguraduhin lamang mga bata na malapot ang ating ginawa para makuha natin ang gusto nating kulay.
Pagkatapos isawsaw ang pambura sa baso. Bumuo ng kahit anong larawan sa pamamagitan ng pagdadampi ng basang pambura sa papel. Ipagpatuloy lamang ang mga unang hakbang hanggang makabuo ng larawang nais, kagaya ng aking ginawa. Ayan mga bata, ulit-ulitin lang ang mga hakbang. Isawsaw ang pambura sa baso, pagkatapos idadampi ito sa papel hanggang sa mabuo ang nais mong larawan. Sa tingin ninyo mga bata, ano kaya ang mabubuo kong larawan? Ayan mga bata, nakabuo ako ng larawan ng mukha ng pusa gamit lamang ang kape at lapis. Maaari ka pa ring lumikha ng sining kahit wala kang lapis, papel o iba pang kilalang gamit pansining. Ang iba't ibang bagay sa paligid ay maaaring gamitin sa pagguhit o pag-imprinta. Una, maaari mong pigain ang iba't ibang uri ng dahon bilang pangkulay ng luntian. So, ang gagawin mo lang sa mga dahon ay pigain, dikdikin ito para lumabas ang kanyang natural na o likas na kulay. So, maaari mo itong gamitin pang kulay. Maaari mo ring gamitin ang dagta ng puno bilang pangkulay ng pula. Dahil ang kulay ng dagta ng kahoy ay pula, so maaari itong gamiting pang kulay. Pangatlo, ang katas ng iba't ibang prutas ay nakapagdudulot ng iba pang mga kulay. Kung napapansin nyo, di ba? Ang ibang prutas kapag ating hinawakan, naiiwan ito sa ating mga kamay. So, ibig sabihin, ang prutas pala ay nakapagbibigay din, ang katas ng prutas ay nakapagbibigay din ng iba't ibang kulay. Pang-apat, may mga bagay na maaaring ihalo sa tubig upang gumawa ng pampinta tulad ng lupa, kagaya ng ating ginawa kanina. Kung wala kayong kape, maaaring gumamit ng lupa. Maaari din gumamit ng pulbo. At syempre, ang pinaka mas kilala na ginagamit ay ang tinta ng pusit, dahil ang kulay ng pusit ay kulay itim. Ngayong alam niyo na ang pagguhit o pagtatak, kumuha ng lapis at papel at gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa inyong module pahina 10. Panuto. Lagyan ng check kung ang bagay ay nakalilikha ng guhit, marka o larawan sa isang papel. Lagyan naman ng X kung ito ay hindi. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Okay, sabay-sabay nating sagutan ang number 1. Ang larawan ay lapis. Ang lapis ba ay nakalilikha ng guhit, ng marka o larawan sa isang papel? Ano ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay check. Tama. Ang lapis ay nakalilikha ng guhit, ng marka o ng larawan sa isang papel. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Okay, pangalawa, kahon. Ang kahon ba ay nakalilikha ng guhit, ng marka o larawan sa isang papel? Ano ang tamang sagot? May sagot na ba kayo? Ang tamang sagot ay X. Ang kahon ay hindi nakalilikha ng kahit anong guhit o marka o larawan sa isang papel. Ang kahon ay nakalilikha lamang ito ng marka kapag ito ay nilalagyan ng pangkulay o isinasawsaw ito sa pangkulay at itinataktak
o inilapat sa isang papel. Kaya ang sagot ay X. Pangatlong larawan, tela. Ano kaya ang tamang sagot? Check or X? Kung ang inyong sagot ay X, magaling. Tama ang inyong sagot. Kagaya ng kahon, kung hindi ito isasawsaw sa isang tinta, hindi ito makakalikha o makalilikha ng marka. Okay, pang-apat, pintura. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay check. Dahil ang pintura ay may sarili ng kulay. May kulay na siya, kaya nakalilika ito ng larawan ng marka. Okay, panglima, Crayola. Ang tamang sagot ay check. Kagaya ng pintura, ang Crayola ay may sarili ng kulay. At ang panghuling larawan ay hangin. Ang hangin ba ay nakalilikha ng guhit o ng linya, ng marka o larawan sa isang papel? Kung ang inyong sagot ay X, magaling. Tama ang inyong sagot. Ang hangin ay hindi natin nakikita. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2 na makikita sa inyong module sa pahina 11, basahin ang sumusunod na mga paraan sa paglikha ng marka. Isulat ang letrang I kung ito ay halimbawa ng imprenta. Isulat naman ang letrang G kung ito ay halimbawa ng pagguhit. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Sabay-sabay natin sagutan ang number 1. Okay, number 1. Paglikha ng isang larawan gamit ang lapis. Ulitin ko, paglikha ng isang larawan gamit ang lapis. Ano kaya ang tamang sagot? Letrang I o letrang G? Ito ba ay tinatawag na imprenta o ang paraang ito ay ang pagguhit? Kung ang inyong sagot ay letrang G, tama. Magaling. Tama ang inyong sagot. Pangalawa, pagdampi ng kahoy na may dagta sa papel. Pagdampi ng kahoy na may dagta sa papel. Ang tamang sagot ay letrang I. Ang tawag dito ay imprenta. Yung kahoy na may dagta, alam natin na ang dagta ay may kulay pula. Kapag ito ay inilapat sa papel, nagkakaroon ito ng o nag-iiwan ito sa papel ng marka. Kaya ang tawag dito ay imprenta. Pangatlo, paggamit ng ballpen upang lumikha ng marka sa tela. Paggamit ng ballpen upang lumikha ng marka sa tela. Ang tamang sagot ay letrang G. Dahil ang ballpen ay may nilalabas ng tinta. Ibig sabihin, maaari na natin gamitin ang ballpen sa pagguhit. Pang-apat, pagsawsaw ng daliri sa tinta at paglapat nito sa dingding. Pagsawsaw ng daliri sa tinta at paglapat nito sa dingding. Ang tamang sagot ay letrang I o imprenta. Dahil ang daliri natin ay sinasawsaw muna sa tinta para magkaroon ng kulay at inilapat o ilalapat ito sa kung saan o sa dingding para mag-iwan ito ng marka. Panglima, pagkulay sa pader gamit ang pintura. Pagkulay sa pader gamit ang pintura. Ang tamang sagot ay letrang G. Bakit? Dahil ang pintura ay may kulay na talaga. Maaari itong iguhit na gamitin sa pagguhit. Okay. Pang-anim, pagdiin-diin ng uling sa iba't ibang bahagi ng papel.
Pagdiin-diin ng uling sa iba't ibang bahagi ng papel. Ang tamang sagot ay letrang I, imprinta. Gawain sa pagkatuto bilang 3 na nasa pahina 11 ng inyong module. Iguhit ang larawan sa ibaba gamit ang lapis at papel. Gagayahin niyo lang po ito mga bata sa inyong papel. Narito ang rubric bilang gabay sa mas mahusay na gawa. Kung malinis ang pagkakaguhit sa papel, magkakaroon kayo ng 5 puntos. Kapag naman magkatulad ang iginuhit sa larawan sa itaas, magkakaroon din kayo ng 5 puntos. Kapag daw po nagaya nyo ito ng maayos, ng mahusay, magkakaroon kayo ng 5 puntos. So, kapag malinis, nagaya o nakopya nyo ng maayos o ng wasto, magkakaroon kayo ng 10 puntos para sa gawain na ito. Good luck! Gawain sa pagkatuto bilang 4 na nasa pahina 12 ng inyong module. Ang gagawin ay pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pag-imprinta. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 4 na ang una, ang 1 ang unang hakbang at ang 4 ang huling hakbang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. So alin kaya dito sa 4 na hakbang ang mauuna? Okay. Ang mauuna ay ang nasa bilang 4. Ang unang gagawin ay paghaluin ang tubig at lupa o kape sa baso. Ayan. Kung natandaan ninyo yung ginawa nating artwork kanina, masasagot ninyo ito ng tama. Okay, pangalawa, pagkatapos haluin ang tubig at ang kape sa baso, ano ang susunod na gagawin? Ano kaya ang pangalawang hakbang? Ang tamang sagot ay ang bilang na nasa pangatlo. Isawsaw ang pambura sa baso. Pagkatapos masawsaw, ano ang kasunod na gagawin? Ipagpatuloy ang mga hakbang o bumuo ng kahit anong larawan? Ang tamang sagot ay bumuo ng kahit anong larawan sa pamamagitan ng pagdadampi ng basang pambura sa papel. At syempre, ang pang-4, ipagpatuloy ang mga hakbang na ito hanggang makabuo ng larawang nais. Nakuha niyo ba ang pagkasunod-sunod ng mga hakbang sa pag-imprinta, mga bata? At para sa huling gawain na makikita sa inyong module, letrang A, pahina 12, punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Mayroong mga salita sa ibaba sa loob ng kahon. Dito kayo maaring pumili o kumuha ng sagot sa mga patlang. Okay, basahin natin ang sabay-sabay. Mahalagang matutuhan ang pagguhit at pag-imprinta. Ito ang 2 pangunahing paraan upang makalikha ng isang patlang. So ano kaya ang malilikha? Sa paraang ito, maaari mong ipahayag ang iyong kaisipan at patlang nang hindi kailangan magbigkas o sumulat ng kahit na anong patlang. Okay, piliin lang ang tamang sagot sa kahon sa ibaba at isulat ito sa malinis na papel. Good luck! Nag-enjoy ba kayo sa ating aralin, mga bata? Muli, ako si Teacher Rona. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!